Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well Camio po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po Ate Marie Cruz, Nanay Belen Olaes, Kuya Boyet Sanchez, kapatid na Marjorie Almasar, Kuya Larry Montillano, Kuya Cesar Sanchez, Kuya Rodante Kerubin, Ate Cora Dolor, magandang umaga po, magandang gabi para sa mga taga-Pilipinas. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay sa atin pong gawain ngayong umaga. Ang atin pong pag-aaral ay continuation ng atin pong sinimulan kahapon na paksa tungkol sa ano nga ba ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga anak, part 2. Sabi po ng Biblia, Psalms 127, verse 2, Children are heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Pinakita po natin kahapon na ang ilan sa mga pangangailangan ng ating mga anak, basic needs ng mga bata ay pagtuturo. They need teaching. They need love. Those are basic. And children understand love in three ways: affection, attention, and affirmation, na kailangan pong ipinoprovide ng kanyang mga tagapag-alaga. And wala naman tayong question ng unang tagapag-alaga ng buhay ay ang mga magulang. At na-discuss din po natin at pinag-aralan na kahapon ang katotohanan na hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataong magkaroon at mag-alaga ng buhay. Subalit kapag binigyan tayo ng pagkakataon, it also carries a responsibility. Hindi lang ito para patunayang hindi tayo mga baog. Binibigyan tayo ng mga anak para maging tagapag-aruga at ipagpatuloy ang naisin ng Panginoon na ang mundong ito'y punuin ng kanyang mga nilikhang tao. So, children needs teaching, love, correction, self-assurance. So, yun po yung mga natalakay na natin kahapon. Ngayon po naman, ang ating tatalakayin ay ang katotohanan na ang ating mga anak ay kailangan ng challenges sa buhay. Part po ng teaching at pagtuturo at part ng correction ay ang pagbibigay ng mga challenges. Naniniwala po ako na bahagi ng maturity at paglago ng isang tao ay ang pagkatuto sa kanyang mga karanasan. Kapag nagkaroon ka nga raw ng karanasan sa buhay at wala kang natutunan, sayang yung karanasan. Even the most difficult of experiences. Naniniwala po tayo na hindi pa pinapayagan ng Diyos ang anumang pangyayari sa buhay nang walang layunin. Lahat po ng ito ay kanyang pinapayagan for a specific purpose. For a purpose of bringing us up, to develop us, to develop a character of godliness sa ating mga buhay. And so it is with our children. Alam niyo mga kapatid, yung grapes, bago gumawa ng alak, kailangan pisain yung grapes, ilabas ang katas, i-ferment, and then you will have a wine. You will have a delicious wine. Sa pamamagitan po ng fermentation at pagpipisa doon sa ubas, ay lalabas ang katas nito. Ganon din naman yung tsaa. In order to have and enjoy a cup of tea, kailangan yung tsaa na yun ilubog sa mainit na tubig para lumabas ang kanyang katas. Ganon din sa ating mga anak. Minsan kailangan silang pisain, kailangan silang ilubog sa mainit na sitwasyon, sa isang circumstances na hindi nila gusto para lumabas yung kanilang kahusayan. Hindi po dapat ang mga magulang ay tagasangga na lang at taga-provide na lang lagi sa kanila. There are times sa buhay ng mga anak natin na kailangan natin silang i-challenge para gawin ang mga bagay na makakatulong din naman sa kanila kung kanilang matututunan. Mapapakinabangan lang natin, mga kapatid, ang mga bagay na masarap sa buhay at ma-enjoy natin ito kung bahagi tayo ng paghihirap para makabit ito. So, our children need experiences that stretch them. Stretch them to experience that and develop their talents. Marami po ngayon mga kapatid na mga kabataan na hindi na na-develop na kumilos.
Alam niyo po mga kapatid, maraming kabataan ngayon maghapon nakakatapos. Nakakaraos ang maghapon nang walang na-accomplish kundi magdudot-dot sa computer. Walang na-accomplish maghapon ni ang maligo, hindi na nila naiisip gawin. Wala silang pakialam kung mamaho sila. Para wag lang silang paalisin doon sa kanilang computer. Ano po? Children need experiences that will stretch them. Pero pag hindi natin ito ginawa sa murang edad nila, hindi nila ito gagawin hanggang sa kanilang pagtanda. Ang isa sa pinakamagandang karakter na ma-develop sa ating buhay ay ang pagiging responsable. Alam niyo po mga kapatid, nakapakinig po ako ng isang Army General, I think it's a Navy General, na nagbigay siya ng challenge sa mga graduates, no, sa military, sa isang military school. At ang sabi niya, kung gusto niyo magtagumpay sa buhay, paggising niyo ng umaga, likpitin niyo lang yung pinaghigaan niyo. Because everything starts when you wake up. Yung paggising, di po ba? Dahil kung hindi ka naman magigising, paano mo paliligpitin yung pinaghigaan mo? That is the very first activity na ginagawa ng tao paggising. Dapat, paggising mo, before you go to the washroom or go to brush your teeth, ayusin mo muna yung pinaghigaan mo. Pero mga kapatid, ito pong bagay na ito ay hindi natututunan. Marami pong mga kabataan, ang katwiran, hihigaan ko rin naman yan mamayang gabi. Pero iyon pong bagay na yon, kung matututunan nila na iligpit man lang, tiklupin ang kanilang mga kumot, iayos ang kanilang mga unan, ay paraan ng pag-develop ng karakter na maaaring hanggang sa pagtanda ay kanilang taglayin. Yung pagiging responsable. Walang pinakamabilis na paraan ng pagiging responsable kung hindi ang pagbibigay ng opportunity upang ito'y kanilang matutunan. Pero sino ang magtuturo nito? Hindi po ba mga magulang? Tayo ang magtuturo nito. Pero ang pinakamadaling gawin para sa mga magulang, para wag na lang mag-away, sila na magtitiklop. Sila na ang gagawa. Gaano ba naman kahirap? Yung pinaghubaran mo ng damit ay ilagay mo na sa hamper. Pero ang mga magulang pa rin ang mamumulot, sila pa rin ang maglalagay, at habang ginagawa ito, bunganga ng bunganga. Alam niyo po mga kapatid, minsan ang kailangan gawin, ituro sa kanila na pag naligo ka, ito ang gagawin mo, dito mo ito ilalagay. And then, kapag hindi nagawa, magparusa ka. That is the proper way to teach our children. Give them responsibility. No po? They need challenges. Natatandaan ko nung araw mga kapatid, palagi ko walang kamya sa lahi namin na tamad. Kasi po bata pa ho talaga kami, hinubog kami sa pagtanggap ng responsibility. Ako po bilang panganay, hindi naman po siya nagbubuhat ng bangko. At an early stage of my life, naghanap buhay na po ako. Both my nanay and tatay ay nagtatrabaho. Ako po ang panganay, ako po naiiwanan sa mga kapatid ko. Akin po lahat yon. Akin po ang gawaing bahay. Ako po nagsasaing, ako po nagluluto. At alam niyo naman yung mga kabataan, typical yan na ang gusto natin ay maglaro. Gusto natin ay maglibang. Alam niyo po, kilik-kilik ko po yung bunso. Ewan ko po kung alam niyo yung kilik. Yung buhat-buhat niyo yung kapatid niyo na medyo malaki na, nakaangkla po dito sa tagiliran niyo, habang buhat-buhat niyo po yon, naglalaro ka. So it's either patintero, or naglalaro ng text, o nag-goholen, pero kilik-kilik ko yung kapatid ko, na bunso namin. Ganun po yung responsibility. Kaya ako, habang nakakakita ako ng isang bata sa kalye na naglalaro, pasan-pasan niya yung kapatid niya, tuwan-tuwa ako. Kasi ganun po ako nung araw eh. And that is being responsible. At alam niyo po, at an early stage of my life, murang edad, nagtinda ako ng pandesal. Pagising ko ng umaga, tatakbo na ako dun sa bakery ni Kapilo. Kukuha na po ako ng paninda, papasanin ko po yun, ilalako ko na po yun. Bago po sumikat ang araw, kailangan po nakabalik na ako sa bahay namin, magre-ready na po ako para pumasok sa paaralan. Sa murang edad, natutunan ko rin po na tumulong sa bakery, magmasa ng pandesal, yung isang sakong arina, mano-mano, at a very, very young age. Galit po ang tatay ko kapag ginagawa ko yun. Sabi niya, ba't mo ginagawa yan?
Meron po akong kita dun eh. Binibigyan po ako ng bayad kapag ginagawa ko yun. At para sa akin, malaking bagay yun na pantulong din sa aming pangangailangan. At least hindi na ako humihingi ng baon sa kanila pagpasok sa paaralan. Dumating din yung panahon na itong tatay ko ay in-encourage kami magkapatid na magtanim ng sibuyas. Nakidayo po kami ng pagtatanim ng sibuyas doon sa Salitran. Doon sa aking tatay Doming. At alam niyo po mga kapatid, yung pong binigay sa aming linang, kung alam niyo yung linang, no, yung tubigan na pagtataniman ng sibuyas, talaga naman pong ubod ng laki. At tinaniman po yun ng sibuyas, napakadaming sibuyas na araw-araw na ginawa ng Diyos, kailangan mong diligin, pasan-pasan. Naalala ko po yung si Ate Benigna, si Ate Ine. Yung po yung katuwang namin na nagdidilig. Yung kanya, may party sila ng Tatay Doming at saka si Ate Benigna. Kami naman doon sa kabila, 2 linang yung kami nagdidilig. Ang ipinagtataka ko, bakit yung iba hindi naman nagdidilig? Nagpapatubig lang sila. Pero kami, pasan-pasan araw-araw, dilig ng dilig. Pala ay proseso yon na tinuturo sa amin para maging responsible. Isang araw, kinausap ako ng aking Tatay Doming, kapatid ng tatay ko, sabi niya, gusto mo ng palay? Akala ko bibigyan niya lang ako ng palay. Pero sabi niya sa akin, yung linang na yon, yung sa may paliko, yung linang na yan, ibibigay ko sa iyo. Ikaw ang maglinis niyan, tanggalan mo ng damo, no? Linisin mo yan. Ang tawag doon ay, ano ba tawag doon? Basta binubunot yung damo. Ano po? Ikaw ang magbubunot ng damo niyan, at kapag iyan ay namunga na, ikaw din ang mag-aani niyan. Kaya po naranasan ko po yon, na ako po ang mag-alaga ng palay, 1 linang lang naman po yon. Ibinigay niya lang po sa akin yon para matutunan ko ang responsibilidad ng pagtatanim ng palay hanggang sa maani. Ako rin po ang nag-giik, inihampas ko ng inihampas yon hanggang sa maging palay. Tuwan-tuwa po ako noon. Wala naman po, tila 2 kaban yata. Wala pang 3 kaban. Maliit na linang lang naman ho yun. Ang inani noong 1 linang na yon. Pero napakarami ko pong natutunan na hanggang ngayon ay hindi ko malimutan dahil nagturo ito para mahalin ko ang bawat sentimo na kinikita sa hirap ng pagbubukid. So, ito po yung aking karanasan. Maaga akong pinagkatiwalaan na mag-alaga ng buhay. Meron kaming alagang kalabaw, meron kaming kambing, meron kaming mga baboy, marami kaming alagang manok. So, imagine niyo po sa Las Piñas merong ganun. Oh? Ngayon, puro sementado na. Pero yung pong lugar po ng SM South Mall na yon, nung araw ay bukid po yon. At kami po yung mga unang, tawagin nating pioneer doon sa lugar na yon. Meron po kaming kural ng baboy. Araw-araw po, kailangan naming manguha ng kaning baboy sa mga kapitbahay. Ako po naglalagay noong mga lagayan ng kaning baboy, yung mga kapitbahay. Siyempre po, maghuhugas sila ng bigas, tatapon po nila doon sa kainan ng baboy na yon. Lahat na po ng mga pwede nila itapon, doon nilalagay. Mga balat ng saging at kung ano-ano pa. Yung mga bitukan ng isda, doon din po nila nilalagay. Kinukolekta ko po yun. Imagine niyo amoy nun. Minsan po, gigising ka ng umaga kasi kailangan mo pakainin yung baboy. Hindi ka pa nakakapag-almusal. Maglilibot ka na sa mga kapitbahay. Minsan nahihiya po ako kasi may mga dalaga rin po dun sa mga bahay na yon. Nakakatuka kasi kukunin mo yung kaning baboy. May mga dalaga na puro. Minsan crush mo pa yung iba pero kailangan mo pong kunin. Dahil bahagi yun ng responsibilidad mo ng pagpapakain ng baboy. Hindi mo pwedeng ipakain diretso sa baboy ho yun dahil hilaw ho yun. So meron pa ho kaming malaking drum o balde na pinaglulutuan. Iluluto mo pa yun, maghahanap ka pa ng panggatong para yung baboy ay makagawa ka ng paglulutuan ng pagkain. Mabigat mga kapatid. Palalamigin mo pa yun, babantuhan mo pa ng tubig yun, pagkaluto saka mo ipapakain sa baboy. Pagkatapos yung baboy, pag nabenta, hindi ka naman mabibigyan kahit 5 duling. No? Pero ikaw yung nagtrabaho no, nagpakain nun. Hindi lang ho yun, marami pa ho eh. May mga kambing pa rin ho kaming alaga
na kailangan mong ipastol. Isosoga mo sa umaga, ihahapon mo sa gabi. Ganun po mga kapatid. Kaya kung ano si Pastor Ruel ngayon, kung ano po yung aking buhay ngayon, kung paano nagmamahal ako sa mga pinaglilingkuran kong mga kapatiran, ay dahil bata pa ako ay sinanay akong maging pastol, literal. Hindi pa ako kasama ron ang pag-iigib ng tubig. Nung wala ho kaming tubig, poso, bobombahin mo yung poso. Paggising mo ng madaling araw, iigib ka na para meron kang pampaligo. Public poso po yun. No? At alam niyo po mga kapatid, ito po'y hindi madali. Sinanay ho kami maghugas ng plato, may schedule ho kami ng paghuhugas, palit-palitan kami sa prosesong ito. Nothing develops your children faster than to trust them with responsibility. Magbalik tanaw po tayo sa memory lane. Balikan po natin ang buhay. Kayo pong nakikinig sa akin. Mahigit 60 po kayo na nakikinig sa akin ngayon. Dumaan kayo sa inyong pagkabata noong araw. At kung ano kayo ngayon, ay reflection kayo kung paano po kayo pinalaki ng inyong mga magulang. So, nothing develops your children faster than to give them responsibility. Alam ko po mga kapatid na hindi naman perfect ang ating mga anak. They will be irresponsible also. Halimbawa, yung isang araw na meron kayo pinapagawa, bakit hindi hinugasan ng plato? May mga pagkakataon ho naman mga kapatid talagang gigising ang nanay ko, hindi namin hinugasan, galit yung kinabukasan. No? At alam nyo na kung ano resulta nun. Kaya kailangan po na masanay tayo na ganun din ang ating mga anak, constant reminder. But if you hold on to the responsibility, you are actually helping your children to succeed. The goal of parenting from the time they are born is to move them from parental control to self-control. Kasi pagdating ng araw, hahayaan mo yan eh. Gaano karaming tao ngayon, babae man o lalaki, na pumapasok na sa pag-aasawa na walang nalalaman. Kung kailang mag-asawa, no nila aaralin. Kailangan pala kapag may asawa ka na, marunong ka na nito, marunong ka na ng ganyan. Samantalang pwede mo namang matutunan yon early in life. Hindi nyo na pag-aawayang mag-asawa yon kung kayo'y natutusana nun. Pero ang nangyayari, kung kailang may asawa na, kung kailan matanda na, noon inaaral, and things become too complicated. Kasi yung mga bagay na yon dapat early in life ay alam na nila. So para matutunan nila ang lumipat to your control, to their control, and to God's control, you will have to give up control. Parents, I'm talking to you. Para matutunan nilang lumipat to your control, to God's control, you will have to give up control. It does not begin at a certain age. It begins from the moment they are born. If you don't let your children grow up, you will have to diaper them for their entire life. At nagbigay ka na naman ng isang tamad na tao sa mundong ito. Naaasa lang ng aasa, manghihingi ng manghihingi, mga-arbor ng mga-arbor at magiging sakit ng ulo ng gobyerno kasi pinalaki mong ganon din ang aasahan nun sa pamahalaan. Di po ba kayo nagtataka ngayon? Napakaraming mga tao na kapag hindi nagustuhan ang isang bagay na ginagawa ng gobyerno, pupunta sa kanya magrarally. Ito po yung mga taong pinalaking irresponsable. Na wala nang ginawa kundi magreklamo ng magreklamo. Rebelde ng rebelde. Kung tinuruan po yan ng mga magulang na maghanap buhay, kesa magngangawa ka dun sa kalye at ikaw ay magalit sa gobyerno, maghanap ka ng paraan at ubusin ang oras sa pagkita. Sa bagay, hanap buhay na nga yata ng mga taong yun yung magrally kasi pinopondohan po ng mga kakaliwang mga grupo tong mga nagrarally na ito eh. Hanap buhay na nga po nila yung magrally. Hanap buhay na yung Renato Reyes na po. Bata pa ho ako mga kapatid, Renato Reyes na yun. Ang hanap buhay nun, pumunta sa kalye at magrally na magrally.
kaya magulang nun, mga kapatid? Kung nagturo ng responsibilidad ng magulang nun na huwag mong ubusin ang panahon mo dyan sa kangangawa dyan, maghanap buhay ka para sa pamilya mo, tumulong ka para sa pag-develop ng gobyerno sa halip na magreklamo, tuminusa na ang Pilipinas at walang ganong mga tao na mag-e-encourage pa ng rebellion. Pero mga kapatid, iba-iba po ang pamilya. Pero kung ang pamilya ay nagturo ng respeto sa otoridad, nagturo ng paggalang sa pamahalaan, nagturo ng pagiging responsable at pagtatrabaho at kumita ng pera para sa pamilya, wala pong ganong klase ng mga kabataan siguro. Pero sa panahon natin, makikita nyo po, dahil hindi naturuan ng responsibilidad, habang panahon na idadaya-per mo ang mga taong ito. Sila po yung mga may sense of entitlement. Lagi nang ang katwiran ni anak mo ko, paaralin mo ko. Anak mo ko, pakainin mo ko. Anak mo ko, i-provide mo ang gusto ko. Ganon sila sa magulang, ganon din sila sa pamahalaan. Ang mga katwiran, dahil Filipino ako, ang gobyerno dapat ang magpakain sa akin. Dapat libre edukasyon, libre transportasyon, libre pagkain. Ano pang gusto mo? Puro na lang lahat ng gusto nyo kasi hindi kayo nagturo, ang mga magulang hindi nagturo, ang mga batang ito hindi natuto ng responsibilidad ng paghahanap buhay. It begins from the moment they are born. And if you don't let your children grow up, you will have to diaper them for their entire life. At ikaw bilang mga magulang, ang contribution mo sa mundo ay isang taong tamad, na wala nang gagawin kundi umasa ng umasa. That is not God's will for your children. Luke chapter 16 verse 10 and 12, ang sabi po, whoever can be trusted with very little can be trusted with much. If you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? I am sure you already know what kids respond to responsibility. Kapatid, hindi mamamatay ang anak mo kung tuturuan mong maghugas ng plato. Hindi mamamatay ang anak mo kung tuturuan mong magtapo ng basura, magwalis ng bahay, o maglikpit ng kanyang pinaghigaan. Oo, mayaman ka marahil. Meron kayong dishwasher. Meron kayong vacuum cleaner. Hindi kailangan magwalis. Meron kayong rice cooker. Hindi kailangan bantayan ng pagsasaing. Meron kayong washing machine. May dryer. Hindi kailangan magpakahirap sa pagkukuskus at pagpipiga ng damit. Pero bakit sa kabila ng mas magaang ang mga opportunities na magturo ng responsibilidad, ay mas mahirap gawin ito ngayon? Nakuha niyo po? Mas magaang na nga ngayon eh. Ang paglalaba ngayon, hindi na magkukuskus eh. Pero dahil magaang, sinosolo ng mga magulang, sila na ang nagpipilit gawin sa halip na turuan itong mga kalalaki na. Pero wala. Pati paglalaban ng mga damit nila, iaasa pa sa iba. Nakuha niyo po? Hindi sila mamamatay kung sila gagawa niyan. Ang pagsasaing, hindi na kasing hirap nung araw. Nung araw, magtatahip ka pa ng bigas, pipilian mo pa ng bato. Yung pong isang oras kulang para mamili ka ng bato sa bigas. Nakuha niyo po? Naranasan niyo ba yun? Lalagay niyo sa palanggana, okay? Lalagay niyo sa bilao yung bigas. Hahanapin niyo yung bato. Dahil pag nadali mo naman ng kagat yung bigas na may bato, durog naman ang ipin mo talaga eh. At pipilian mo yun. No? Nung araw nga, may conspiracy theory na yun daw pong mga nagtitinda ng bigas talaga, sa isang kabang bigas na ibebenta, hahaluan ng 2 takal na buhangin. 2 takal na nga naman yun, tapos kakalugin. Kaya kailangan mong pilian. Ewan ko kung conspiracy theory lang yun. Pero, mga kapatid, ganun kahirap nun. Maghahanap ka ng kahoy dahil ang kalan ay di kahoy. No? Yun lang pong maggawa ng apoy para pasindihan yun, ubod ng hirap eh. Hahanap ka ng pabilo, alam niyo po ba yun? Yung basahan o kaya papel,
Bibiluhin mo po yun, lalagyan mo sa ilalim ng mga kahoy, tapos sisindihan mo ng papel, meron kang hehep. No, hehep, ang tawag nung araw doon, yung tubo na hinihipan para pabagahin o paapuyin. Gano'ng kahirap yun? Pero pag hindi mo natutunan yun nung araw at ikay kaedad ko na, ibig sabihin mayaman kayo. Baka wala kayong ganun. Pero kami po mga kapatid, noong mga panahon na yon, kaya ngayon, dapat naman, simple na lang ang gagawin, hugasan na lang yung bigas, ilalagay na lang sa rice cooker, dapat alam na ng mga anak mo yon. Pero mga anak mo, hindi nila alam yon. Pambira naman. Mga lalaki po ang anak ko, awa naman ng Diyos. So, again, yung mga kwarto nila, silang bahala dyan. May panahon sila ng pagbabacuum, ng paglilinis ng bahay. Yung mga washroom, sila po ang tagalinis niya. Ngayon, pag nagrereklamo ang misis ko, bakit hindi nilinis? Huwag mong linisin. Hayaan mo sila. Responsibilidad nila. No? Pati nga po yung paggising ng maaga, di ba? Minsan nakakapikon yung alam mong kailangan nilang gumising, ikaw pagigising. Pero pag gusto nila, ang lakad nila kinabukasan, nakakagising sila. So kaya, walang gisingan. Hayaan mo. Hayaan mo sila. Pagpapasok sa eskwela, they need to know their responsibility to wake up early, no, para makapag-ayos sila and then papasok sa school. Mga kapatid, those are responsibilities. Huwag nating ipagkait sa ating mga anak yan. Kailangan nila ng challenges. Hindi sila mamamatay. Hindi kailangan bantayan ang pagsasaing sa panahon natin ngayon. Meron mga washing machine, dryer, hindi kailangan magpakahirap sa pagkukuskos, pagpipiga. Pero bakit sa kabila nga ng magaang na ngayon ang magturo ng mga responsibilidad na ito, parang lalong humirap gawin? Kasi, laging sinasabi ng mga magulang na ang mga hirap na naranasan nila nung araw, ayaw na nilang iparanas sa kanilang mga anak, which is for me, ay napakalaking kahangalan. Ayaw mong iparanas, pero yung mga bagay na yon ay nagturo kung ano ka at kung sino ka ngayon. Mga kapatid, kung magagawa akong ipatikim nga sa aking mga anak lahat ng naranasan ko, ipapatikim ko eh. Bakit? Kasi sa lahat ng mga bagay na natikman ko, ay naging ako ngayon. And maybe, hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako isang irresponsable. Lagi nga po sinasabi ng misis ko eh, no, na nakatagpo siya ng isang responsableng lalaki. And I would like to associate that to the proper training na ibinigay sa akin ng aking magulang. Ulitin ko, hindi nila ikamamatay ang paghuhugas ng plato, ang pagtuturo sa pagsasaing, ang pagpapahintulot na sila yung maglaba, mag-shovel ng snow, yung mga magwalis ng dahon na nahuhulog pagdating ng fall, magtapo ng basura kapag kuha na ng basura, maglinis ng bahay at marami pang iba. Mas ikamamatay nila ang kawalan ng kamuwangan sa mundong ito. Alam niyo po, mas ikamamatay nila ang paglalaro ng Dota araw-araw o paglalaro ng ML ng walang habas, pagbababad sa telebisyon at computer games. Iyon ang ikamamatay nila. So at a very young age, teach them responsibilities. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Friday na uli mga kapatid. And I hope pinagpala kayo ng Diyos sa isang buong linggo ng pagsubaybay at panonood sa ating mga pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po idudulog sa Panginoon sa panalangin. Pag-pray po natin ang aming pong Pastor John Ocol from Grand Prairie. Patuloy po na panalangin para sa kanyang kalusugan. Ang mga pamangkin ni Ate Heidi, si Epoy, si Romel, si Mark, ang kapatid na Egay Quadra at ang tatay Clarito Quadra, patuloy pong kalakasan para sa kanila. Patuloy pong lakas para sa aking pinsan na si Oji Ramos, si Ate Galo Tonggian, si Ate Mayet Rodriguez, si Tita Tessie Paredes Chu, si Tita Mayra Paredes Libertino, si Tito M.A. Paredes, si Tita Mildred Paredes,
Ang pamangkin po ni Tito Bert Castillo na si Felix, patuloy pong kalakasan. Si Jason, si Carl Jason Ruin. Ang kapatid na Debbie po ng Grand Prairie, patuloy pong kalusugan. Si Lolo Abe, si kapatid na Jules Masalunga. Ang pagdadalang tao ni Jonah Adaw. At ang nalalapit na panganganak ni Ezra Atanasio. Patuloy po natin inilalapit sa Panginoon. Ang nanay po ni Ate Weni, si kapatid na Mirna Gonzales, kaibigan po sila ni Armin at ni Ney Garcia. Si Jenna na kababata ni Lisel, ilapit natin sa Panginoon. Si Kuya Boyet Sanchez, si Kuya Nestor Sinfuente, si Ate Mirna Sinfuente, si Ayi Advincula, si Joseph Simaan at si Samira, ang kakang Lole Atanasio, patuloy pong kalakasan, si Kuya Bobby Marasigan, si Tatay David Marasigan, ang amin pong sinanay Puste Paredes, sinanay Tateng Sarial, sinanay Anchang at si Tatay Bitoy Rodriguez, sinanay Elong Santarin, sinanay Engay Hinido, sinanay Elisa Capillar, sinanay Honor Santarin, at si Tatay Eleno at sinanay Pasing Silya, si Ate Gaying at si Kuya Ikoy Ramos, patuloy pong pagpapala. Happy birthday po pala kay Ate Gaying Ramos, patuloy na kalakasan. Si Nani Hema Di Castro, si Ate Lita Cadabedo, si Ate LV Paredes, si Kuya Pedoy Di Castro, patuloy pong pagpapala sa kanilang mga buhay. Si Ate Nita at Tatay Conrado na ama at ina ni Ate Ellen Estopase. Ganon din po si Tatay Omar at si Nanay Dadeng na mga magulang po ni kapatid na Ney Garcia. Patuloy pong kalakasan para po sa kanilang mga buhay. Ganon din po ang kalusugan at paggaling ng tuhod para kay Ate Maricruz. Kagalingan para kay Ate Tess Asturias, kay Nestle na may hyperthyroidism, si Jesser Icalya ang patuloy pong kalakasan. Ang Nanay Oling Purifikasyon, dalangin po ni Nanay Belen Olaes na patuloy na magkaroon ng kalakasan at pagalingin. Ang patuloy pong pananangan sa kalooban ng Panginoon para po sa pag-a-apply ni Ate Heidi sa kanyang trabahong ina-applyan, Ate Heidi Mejia. Ganon din po ang kalakasan at patuloy na biyaya ng Diyos kay Ate Ruby at kay Kuya Danny bilang yung kanila pong negosyo at ang kanilang spiritual growth, pati na po yung kanilang application for permanent residency. Ganon din po si Marjorie Almasar, patuloy na kalakasan sa kanilang mag-asawa. Kagalingan po sa lagnat ni kapatid na ni Ate Raquel Bayot. I hope she is okay now. At ganon din po ang patuloy na dalangin para kay Kuya Larry Montillano, kay Ate Jane de la Cruz, ang kanyang medical exam ng nanay niya, at ganoon din po yung aking hipag na si Juliet Camia. So tayo po'y dumulog sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa mga kapangyarihan, narinig mo po yung mga kahilingan namin, yung aming mga pagsamo. Panginoon, sa iyo pong mga kamay, tinatagubili namin ang lahat ng ito. Wala po kami magagawa, ikaw po ang source ng aming kalakasan. Pati na po yung pandemic na aming kinakaharap. Kung kailan ito titigil, hindi namin alam, pero sa iyo po kami nananangan, nagtitiwala, humihingi ng awa. Ilayo mo po kami sa mga problemang ito. Kung iyo pong mamarapatin, patigilin mo na po ang COVID pandemic na ito. Wala kaming gagawing pamimilit, Panginoon. Hindi namin pipilipitin ang iyong mga kamay. What we are doing right now ay hingi ng awa. Hingi ng iyong habag. Kung iyo pong kalooban, kaya mo pong pagalingin ang mga may karamdaman. Kung iyo pong kalooban, kaya mong i-provide ang pinakamabigat naming pangangailangan. Subalit pagsamo ang aming hinihingi sa iyo. Ibigay mo ito ayon sa iyong kalooban. Bantayan mo po ang mga mag-asawa, bantayan mo po ang aming mga anak, bantayan mo, Panginoon, ang aming sambahayan. Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. I am also praying for Winnipeg Unida Christian Church. Meron po kaming ilalapit sa iyo, Panginoon. Meron po kaming property na gusto pong bilihin para po maging permanenteng lugar ng iyo pong pagtitipon para sa iyong mga anak. Nilalagay ko po ito sa iyong mga kamay. Kung ito po iyong kalooban para sa Winnipeg Unida,
sa maayos na pamamaraan ay gagawin namin ito, Panginoon, at nawa po i-provide mo ang aming mga pangangailangan para dito. Panginoon, alam mo po na 5 buwan na po na walang income ang simbahan, pero we have the faith in you na you will provide for the needs of your church. At umaasa po kami na sa lalong madaling panahon ay ipagkakaloob mo ang building na ito para sa iyong mga anak. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Good morning po mga minamahal na mga kapatid. Good morning Darren and Marlet Sakdalan. Evangeline Aliliran, magandang araw sa iyo kapatid. Ate LV Pasquel. Kuya Reynaldo Gonzales from New Zealand, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa New Zealand. Ang akin pong pinsan, si Lily Camialu, magandang araw bunso. Si Ate Carolina Bukiran, magandang araw po. Si Lai Presa, magandang araw. At pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ate Bel Cuenca, magandang araw sa inyo dyan. Si Rosalie Cunanan. Si Ai Advincula, magandang araw. Kuya Eddie Boy Sauler. Si Ate Loida Bautista, magandang araw sa inyo. Kay Pastor Epi Bautista, kay Ate Flor de Lisa Maines, kay Tita Castillo, kay Ate Telly Hernandez, kay Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Marieta Puno Escopin, kay Amalia Velasco, magandang araw po. Yun, sabi po niya, naranasan din daw po niya manguha ng kaning baboy. O, kita nyo? No? Nakaka-relate po yung si Ate Amalia sa naging buhay namin nung araw. Ganun din po kay Ate Maricruz, magandang umaga. Kay Kuya Dol Paredes, magandang araw po. Kay Ate Vanji Magnaye, kay Eric Advincula, kay Ate Myra Paredes Libertino, at sa mga kapatiran sa Aristocrat, kay Brother Dong, kay Mamay, kay Ate Ruby, at kung sino-sino pa ho na nandyan. Sabi ni Marjorie, kami pong magkakapatid, naranasan namin yan. Kasi kami magkakapatid, may toka-toka kung sino maglalaba, sino mamamalengke, mamamalansya, maglilinis. Kaya sobrang thankful po kami sa magulang namin dahil napalaki kaming responsable sa buhay. Alam niyo po itong pamilya ng mga Enriquez na subaybayan ko po ito nung ako po ay nasa Caloocan. Mga neni pa ho itong sina Marjorie nung nasa Caloocan po ako. Ngayon po ay may mga asawa na at may mga pamilya na. Pero nakita ko po yung pamilya Enriquez na ito, paano sila talaga maglingkod sa Panginoon. Si Ate Nene ay napaka husay niyan, akay-akay niya yung mga anak. At alam kong hirap ng buhay nila noon sa Caloocan. Kaya ngayon natutuwa ako na pinagpapala sila ng Panginoon. Ho. So yun po, ang pakiusap ko lang Madyo, ang patuloy niyong arugain at kalingain ng inyong nanay, ipatikim niyo sa kanya yung mga bagay na pwede namang ipatikim sa kanya. Ayan. Sabi ni Kuya Dol, napaka makatotohan ng mensahe daw po. Ayan. Sabi ni Ate Yoli, relate po ako lahat sa experience nyo, pati pangunguha ng kaning baboy. Ayan. Kaya natuto din ako maging productive. Ayan. Kita niyo po, no? So, Ate May, Atanasio, magandang araw. Ate Febay Santos, very true po, Pastor. Amen. Maraming salamat po. Isa na naman po mapagpalang mensahe. Ayan. Sabi ni Pisan Ernel, Pastor, halos lahat ng pinagdaanan nyo, naranasan ko rin mula pagkabata ko at sa ngayon ay nagagamit ko ang mga itinuro ng mga lola at lolo ko. Ayan, so purihin ang Panginoon. Ayan. Good morning, Ate Heidi Mejia. Ayan, si Ate kapatid na Bernadette Causaren, Ate Nelia Nasaire. Ito pa lang si Ate Nelia ay kapatid ni Ate Ibeth. No? Magandang gabi, Ate Nelia. And thank you for watching. Ayan, welcome sa Tinig ng Pag-asa. Kuya Louie Mejia, magandang umaga po sa inyo. At Ate Belen Olaes, ayan, sino pa ba? Si Kumaring Ami Santos. Si Maring Ami Santos. Eto, nung nasa Caloocan ako, no, dalaginding pa lang din ito. Pero ngayon po ay dalaga pa rin, no? Ayan, si Maring Ami Santos. Ayan, wala na. Kuya David Sarte Manipol, si Sam Guerrero Malyari II, magandang araw po sa inyo, kapatid. At si Ate LV Paredes, si Ate Leti Purificacion, si Ate Del Magkawas at si Kuya Ban Magkawas.
si Ate Ellen Gonzalez at si Kuya Monching, si Pastor Albert Lopez. Ayan. So, nabati ko na po lahat. At kapatid na Dario Sanchez, magandang araw sa inyo. Ayan. So, Friday na po mga kapatid. Hindi po tayo magkikita-kita bukas. At marami po akong gawain pag Sabado Ano po? Sa Sunday na po uli, kung kalooban ng Diyos na kayo ay makapasyal sa amin pong channel sa YouTube, yung pong aming online worship service sa Sunday, ay pasyalan nyo po. At I hope makasama rin po namin kayo sa pananambahan. At every Wednesday naman po may prayer meeting ginagawa. Wednesday po may tinig ng pag-asa sa umaga at sa gabi po ay meron pong online prayer meeting ang Winnipeg Unida. Sana po ay patuloy po kayong sumubaybay at patuloy nyo pong suportahan ang gawain ito ng Panginoon. At yun pong aking YouTube channel. Kung meron din po kayong pagkakataon na mag-subscribe sa akin pong YouTube channel, yung Ruel Camia TV. Pumunta lang po kayo sa YouTube, type nyo po yung Ruel Camia TV at lilitaw po yung mga video ng inyong lingkod. Mga kapatid, maraming salamat po. Meron na po yung 3,230 subscribers. So nakakatuwa po, no? At aaminin ko sa inyo, dumating na po kahapon yung Google AdSense PIN. Ito po. Ayan, hindi ko na po papakita sa inyo yung PIN. Pero ayan po, mga kapatid, dumating na po. Ayan, no? Ayan sa address. 1026 Magnus Avenue. Ayan po. Nakasulat ay Google AdSense. Ang ibig po sabihin yan, kinonfirm ng Google kung ang address na ibinigay ko sa kanila ay tugma. No? So may pinadala silang PIN. At ang susunod na po niyan ay susweldo na po tayo sa YouTube. Ayan. So, dahil po meron tayong 3,000 subscribers, siguro susweldo na po tayo dyan ng mga meron pong video na medyo nag-viral ng konti na po, yung pagdadaing ng galunggong. Maikwento ko lang sa inyo, umabot po yun ng 58,000 views. At yung pong 58,000 views ay kumikita na po yun ng mahigit na $100. Ayun, kaya mas maraming nanonood ng video na po, at hindi nag-i-skip ng ads, mas malaki po ang kinikita ng video. Po, yung pong unang sweldo na yon ay bibigay ko po sa simbahan. Po, unang sweldo ng YouTube. Kailangan po ng Winnipeg Unida ng funding para po sa pinaplano naming church na bibilihin. Po. At hindi na po malayo ito sa kalooban ng Diyos. Baka ibigay na niya po sa atin ito within this year. Kaya po kailangan po natin ng malaking pondo para po sa Winnipeg Unida. Ganun pa man ay again, suportahan niyo po yung YouTube channel, paki-like yung mga videos, paki-comment at paki-share niyo po sa iba. Yung pong video ko kahapon ay nagawa po ako ng putong kalasyaw. Pinakasimpleng paraan ng paggawa ng puto. Wala pong masyadong ingredients. Kung kayo po ay interesadong panoorin, pasyalan niyo po Ruel Camia TV. Ayan, sa YouTube. Again, maraming salamat. Ate Hasmin Lucero, ewan ko po kung nasa Pilipinas na kayo. So, ingat po kayo lagi. Pagpalain kayo ng Panginoon. And, mga kapatid, again, thank you for watching. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.